Ang main goal ng channel na ito ay maipalaganap ang simpleng paraan ng kaligtasan. Sa loob ng maraming siglo, isa sa mga pinakamahalagang katuruan sa Kristyanismo ay ang tungkol sa misa at banal na komunyon. Maraming mananampalataya ang nagtatanong, kapag ang isang tao ay tumatanggap ng komunyon, ang tinapay at alak ba ay tunay na nagiging katawan at dugo ni Kristo? O ito ba ay isang simbolo lamang ng kanyang sakripisyo? Ayon sa simbahang Katoliko, ang misa ay hindi lamang isang pag-alala sa kamatayan ni Kristo, kundi isang paglahok sa kanyang isang sakripisyo sa krus. Itinuturo rin nila ang doktrina ng transubstantiation, kung saan ang tinapay at alak ay pinaniniwala ang nagiging tunay na katawan at dugo ni Kristo kahit nananatili ang anyo nito bilang tinapay at alak. Ngunit kapag sinuri natin ang kasulatan, makikita natin ang isang mahalagang tanong, kung ang sakripisyo ni Kristo ay minsan lamang ginawa at ganap na sapat, kailangan pa ba itong iharap muli sa bawat misa? Ayon sa Hebrews chapter 10 verse 10, sinabi, tayo'y ginawang banal sa pamamagitan ng minsanang paghahandog ng katawan ni Kristo. Muli, sa Hebrews chapter 10 verse 12, sinasabi, ngunit si Kristo ay naghandog ng isang hain para sa mga kasalanan magpakailanman at pagkatapos ay umupo sa kanan ng Diyos. At sa Hebrews chapter 10 verse 14, sa pamamagitan ng isang handog ay pinasakdal niya magpakailanman ang mga pinababanal. Ipinapakita ng mga talatang ito na ang kamatayan ni Kristo sa krus ay isang minsanan at ganap na sakripisyo para sa kasalanan. Kaya ang tanong na dapat pag-isipan, kung natapos na ni Kristo ang kanyang gawain sa krus, ang misa ba ay muling paghahandog ng sakripisyo o isang paggunita lamang sa ginawa niya? Nang itatag ni Kristo ang huling hapunan, sinabi niya sa Luke chapter 22 verse 19, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. At isinulat naman ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 11 verse 24 to 26 na tuwing ginagawa ng mga mananampalataya ang hapunan ng Panginoon, kanilang ipinahahayag ang kamatayan ni Kristo hanggang sa kanyang pagbabalik. Makikita rito na ang hapunan ng Panginoon ay nagsisilbing paalala at pagpapahayag ng sakripisyo ni Kristo. Ngunit paano naman ang sinabi ni Kristo sa John chapter 6 verse 53? Maliban kung inyong kainin ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, wala kayong buhay sa inyong sarili. Ginagamit ng ilan ang talatang ito bilang patunay na literal na kinakain ang katawan at iniinom ang dugo ni Kristo. Subalit kung babasahin ang buong konteksto, sinabi rin ni Kristo sa John chapter 6 verse 35. Ako ang tinapay ng buhay, ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom kailanman, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi mauuhaw kailanman. Ipinapakita nito na ang pagtanggap kay Kristo ay may kaugnayan sa pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya bilang tagapagligtas. Bukod dito, matapos sabihin ni Kristo ang tungkol sa saro sa huling hapunan, tinawag pa rin niya itong bunga ng ubas sa Matthew chapter 26 verse 29. Dahil dito, naniniwala ang ilang Kristiyano na ang alak ay nananatiling alak at nagsisilbing sagisag ng dugo ni Kristo, habang ang iba naman ay naniniwala na ito ay tunay na dugo ni Kristo sa misteryosong paraan. Ang isa pang mahalagang tanong ay ito, nakukuha ba ang kapatawaran ng kasalanan sa pamamagitan lamang ng pagdalo sa misa at pagtanggap ng komunyon? Ayon sa maraming protestanteng interpretasyon, ang kapatawaran ay nakasalalay sa pananampalataya kay Kristo at sa kanyang natapos na sakripisyo. Sinasabi sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi mula sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa. Ang mensahe ng Ebanghelyo ay malinaw, si Kristo ang nagbayad ng halaga para sa kasalanan, siya ay namatay, muling nabuhay, at ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay tumatanggap ng buhay na walang hanggan. Sa huli, ang bawat mananampalataya ay inaanyayahang suriin ang kasulatan at hanapin ang katotohanan tungkol sa sakripisyo ni Kristo. Muli ito ang Mahafir TV na nagsasabi, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa ating mga gawa.